Hi Carla. So I'm here to discuss yung retirement options o kung saan mo magandang i-save yung retirement fund na gusto mong i-accumulate. No? So first, kinumpute ko muna yung ideal mo na contribution to accumulate your desired retirement fund. Okay? So ito yung age na gusto mong mag-retire and this is your current age. So, yung 16 years, ibig sabihin you still have 16 years to save up for your ideal retirement fund. So, dun sa monthly pension, ang nilagay mo dun ay 40,000. May minus ko, since 2020, alam ko, ang pinakamataas na SSS pension, pag maximum yung contribution mo before retirement is 19,000. So, binawas ko lang yun, dun ko nakuha si 21,000. Okay? So, dito sa computation, we are also considering inflation, no? Kasi yung, di ba, naging very clear dun sa question ko na using the cost of living today, magkano yung pension na kailangan mo, no? So, kaya today yung ginamit natin kasi mag-impute na lang tayo ng inflation sa computation. So, 40,000 today will not be the same pag 50 years old ka na. Okay? So, ayan, na-consider naman natin yung dito. Tapos ito, expected life expectancy after retirement. So, nag-assume na lang muna ako ng meron kang pension na mag-receive or ma-withdraw until 80 years old. So, from 50 to 80. No? Pwede naman natin i-adjust itong computation later on. This is just to give us parang a guide. No? Magkano ba? More or less yung kailangan kong i-save. Tapos, tinanong ko yung existing funds. So, nag-approximate na lang ako sa savings account. Again, pwede natin itong i-update. Ito yung anticipated mo na retirement na makukuha from your company. Actually, ito dapat nilagyan to natin ng kikita pa yan ng interest over time hanggang 50 ka, diba? So, pwede pang lumaki siya. But din, hinulaan ko lang naman yung amount kaya hindi ko na ginawa. So, later on, i-refine natin itong computation if you want. So, meron kang expected na 1.6 million na makukuha by 50 years old. Tapos, ito yung ideal na na-compute natin. Yan dapat yung retirement fund na dapat ma-accumulate mo by the time you retire. So, since meron ka na existing savings, tsaka expected money, pagdating ng retirement, binawas natin yon kaya 14.9 na lang now remaining. So, ito na yung iipunin natin. Okay? So, ang ginamit ko na returns, tatlo. Low return, medium, and high. No? Alam mo, it used to be higher than that. Like, ang ginagamit namin sa proposal is 4, 8, 10. No? But because of the impact of the pandemic, parang ang nagiging average namin ngayon is mga nasa 6 to 9, ganyan. No? So, kaya ginagamit ko to be conservative. Usually, I use 6% pag may kausap ako na clients ngayon. No, para conservative lang naman. Okay? So, kung low return lang yung kinita ng investment, dapat nagsisave ka 56,000 a month, 48,000 kung 6%, and 40,000 kung 8%. Okay? So, but since this is long term naman, no, 16 years away from today pa naman, so, kahit ito na lang muna yung gamitin natin, 40,953 na monthly savings to accumulate si 14M by age 50. Alam mo, isang reason kasi ba't siya malaki? Very young mo kasi gusto mag-retire. No? Nothing wrong with that. Kaya lang, na-compress natin yung savings period natin. Kaya, medyo lumaki talaga siya. Kahit binawas ko pa yung SS and existing savings. No? But anyway, yun. We will refine this kung gusto mo later on. Okay, so, pinakita ko lang sa'yo kung saan ko nakuha si 40,953. Okay? So, let's move on dun sa options natin. But before that, bigyan muna kita ng brief idea dun sa design ng funds natin. Okay? Dun muna sa existing mo na policy, si FlexiLink, tsaka si MaxiLink Prime. Sa insurance kasi, merong plans na may limited pay, may certain payment period lang, which is yun si Prime, 10 years yun. No? Si FlexiLink, walang ganun. No?
parang tawag namin dyan whole life. Pwede mong bayaran ng whole life, no? Tuloy-tuloy lang. Okay? So, since si Prime mo tapos na siya, no, at 10 years to pay lang siya, pwede ka pa rin mag-add dyan, no, ng money, ng fund, ng investment. Pero, whatever amount that you add, may charge na siya na 5%. Kasi naka-design siya na 10 years to pay lang siya. Okay? Ang excess premium kasi, no, excess premium, or we also call it top-ups, may charge na 5%. No? So, bakit may charge? No? Bakit parang nag-iipon ka na nga? Minsan parang isip, ay, nag-iipon na nga ako, tapos i-charge nyo pa ako. No? Ganito kasi, pagka sa life insurance plan, itong 5% charge na yan, na-charge yan sa excess premium, pero, kunwari, nag-excess premium ka na 10,000, nabawasan siya ng 5%, di 9,500 na lang yung na-invest sa policy, pero by the time, in case of death, okay, ito, insured yan ng 25%. So, the beneficiaries will get 12,500 instead of 10,000. Insured siya. Okay? Actually, magandang din to, tawag dito, maganda tong feature na to, especially because of what we experienced during the pandemic na bumaba lahat ng investments. At least, kung may insurance, may 25% tayo na na-buffer. Yun nga lang, as death benefit na siya. No? Si beneficiaries na yung makaka-experience nung benefit. Okay? So, yun yung bentahin ng 5% na charge. Okay? Dito kay FlexiLink, pag nag-add ka ng investment o nagbayad ka pa further after beyond 10 years, okay lang yun. So, ang premium mo kasi dito kay FlexiLink mo is 12,000 per year to 315. Okay? So, pag nagbayad ka, no, tuloy-tuloy lang, walang limit, up to 12,315 per year, walang charge yon. No? Kaya sinasabi ko, kung gusto mong i-continue yung payment kasi nag-iipon ka dito natin magandang ilagay. Kasi up to 12,000 per year, walang charge. But, anything in excess of this amount, may 5% charge na din. Okay? So, clear tayo dun so far. So, yun yung difference. Kaya sinasabi ko, dito ka na lang mag-contribute, no, sa FlexiLink. Okay? Now, doon naman tayo sa sales load. Kasi kailangan natin tong concept na to pag-discuss ng options. Meron kasi kaming mutual fund company, no? Purely investment siya, walang insurance component. Meron kami itong tinatawag na sales load. Ang tawag ay front end. Dalawa yung options. Front end and back end. Si front end, pag nag-place ka ng money dyan, no, mababawasan niya ng charge 2.24% for 100,000 and below. So, for example, 10,000, nababawasan siya ng 224, 9,776 na lang yung mai-invest. No? Upon placement, may charge. Okay, back end, pag dito ka naglagay ng 10,000, walang placement charge. Okay? Pero, upon redemption, dito, wala nang charge. No? Yung redemption, dito meron within 5 years. So, pag within 1 year, ang charge mo ay 5% plus VAT times 5.6%. O, wag ka nang lagyan ng VAT yung iba ha. So, 4%, within 3 years, 3%, and so on. Tapos, 6th year onwards, wala na din. Okay. Ito kasing back-end, dinesign siya para si client ma-encourage na iwan yung money at least 5 years. Kasi sa investment, long-term talaga dapat ang horizon. No? Ang time horizon, long-term. Okay? Para ma-experience mo na mag-appreciate. Kasi, in essence, nag-i-invest tayo sa business. Kunwari, halimbawa, mag-establish ka ng business mo ngayon. Okay? Let's say, a simple sari-sari store na nag-invest ka ng capital, bumili ka ng laman, ng groceries, no? Before you
tawag dito, before you gain from that investment, from that capital, it will take years. Yung tubo ka na lang ng tubo. Na kunwari, pinaayos mo pa yung house para lang magka-space for the sari-sari store. So, may capital siya. Okay? So, ganun din dito. Nag-invest tayo sa businesses. So, it will take time before ma-experience natin mag-appreciate and mag-grow yung money. No? So, yun yung idea ng back-end. Kaya ganyan ang design niya. Okay? So, yan. Front-end, back-end. Okay? So, punta na tayo dun sa sinasabi kong analysis. First, ito, si FlexiLink, ito yung existing mo na policy. Yan, yung existing policy mo siya. And then, compare natin kay mutual funds. I-illustrate ko lang sa'yo yung difference ng amount to be invested. Dito kasi kay FlexiLink, since may 5% charge pag sumobra ka na sa annual premium na 12,000, kailangan mo na mas maraming money. Diba? Ang binubuno natin ay yung 40,953 na dapat na contribution mo monthly. No? Since may nababawas na 5% in excess of 12K, kaya kailangan mo maghulog ng 42 para nakakapag-invest ka ng 40,000 per month. No? Dinagdag ko yung nababawas na charge. Kasi kung hindi, magkukulang tayo sa ideal retirement fund based on computation. Sa mutual funds naman as is. Ang assumption ko dito, back-end ang pipiliin natin kasi matagal pa naman yung goal natin, 16 years from now pa. So, back-end tayo, hindi natin concern si redemption charge. No, yun ang ibig ko sabihin. Okay? So, yun yung amount, yun yung isang difference. Okay? So, isa-isahin natin. Ito naman, si MaxiLink 1. Life, single pay ang tawag namin. Single pay type of investment. Dalawang klase actually yan. Meron kaming Flexi 1, tsaka ayan si MaxiLink 1. Ano bang difference nila? Ito si equivalent ng front end, itong equivalent ng back end. Okay? So, back end din na pinili ko para walang charge kasi long term naman yung goal natin. Okay? Ang minimum kasi dito 250. Kung mag-i-invest ka, minimum 250. Okay? Okay, compare na natin yung pros and cons. Okay. Estate tax. So, ano ba tong estate tax? By law kasi lahat tayo, when we die, yung heirs natin, kailangan nilang bayaran yung estate tax, which is 6% of the market value of all the assets that we left behind at the time of death. Okay, 6%. Yan yung tax. Okay, may mga ano naman yan. May mga deductions pa naman. Para sa income tax, may 250 na deduction, gano'n. Okay? So, pag sa insurance type of investment mo nilagay yung pera, exempted yon. Kaya nakalagay dyan, yes, exempt. Okay? Pero si mutual funds, wala siyang insurance component, hindi siya exempted. So, kung yung pera mo nandito, in case of death, kung rin, nakaipon ka na ng 1 million, matatax yan, 6%. Okay? Tapos, on top of the tax, ang mahirap dito is mas maraming requirements para ma-claim ng heirs yung pera. Na-experience ko na to. Oh, actually, dalawang client ko na, 3 na, deceased clients, below 100,000, pero ang daming requirements. So, nagre-request na ako sa office na, can we reconsider? Maliit lang yung amount, blah, blah. Tapos, ito pa yung requirement. Sabi sa akin ng office, actually, our requirements is based on what is being required by the law. So, we really have to follow it. Hindi yan company requirements. No, so yun, kailangan sumunod. Medyo mahirap siya kunin. Unlike dito, death certificate lang, ID ng heirs, pakukuha na. Kasi nga, parang insurance siya lumalabas eh. Okay? So, yun yung mahirap kay mutual funds, no? Merong way around it. Hindi nga lang siya foolproof na ipon ka muna. Kung gusto mo yung estate tax exemption and gusto mong madali lang for your heirs, no, to claim or redeem in case ipon ka dito, lipat mo dito. No? Pero may exposure lang ng yung time na iniipon mo dito,
Tapos hindi na nailipat sa single pay. So, yun lang naman yung exposure doon. Pero, mababawasan natin yung impact niya. Okay? So, that's one way. Next is, easy to claim for heirs. Ito nasabi ko na rin pala dun sa isa. Easy to claim, death certificate lang dito, maraming requirements. Kaya nakalagay no. And then, investment with insurance, no? As explained kanina, di ba yung in-explain ko yung 5% charge, dito plus 25% yan in case of death. Kung ano man yung excess premium. Ito kung ano man yung investment, ito kung ano man yung excess premium na nilagay mo, plus 25% noon in case of death. Dito, walang insurance. Kung ano yung value, kunwari, at the time of death, 100k. Yung pera, yun lang yung makukuha. Pero dito, at the time of death, may 100k na excess premium, 125k yung makukuha ng beneficiaries. Okay? Next, placement charge. So, ano lang to, katulad nung in-explain ko na front end, back end. So, again, sa FlexiLink, in excess of 12k, may 5% charge. Excess premium na kasi yun considered. Placement charge, wala. Minimum 250 nga lang ang initial investment. For every investment, pwede ka kasi mag-add. For each investment, 250 ng 250, pero walang placement charge. Pero may redemption charge within 5 years. Similar kay back-end. No? And ito, kasi nga back-end yung nasa isip ko, ang assumption ko dito, walang placement charge. Pero kung front-end yung pipiliin, meron. May time investment. No? Ito kasi natutunan ko to nitong pandemic. Before pandemic happened, personally nagsisave din ako regularly, monthly. No? So, without regard kung ano bang situation ngayon sa stock market, mataas pa, mababa. Kasi ang idea kasi, no, in theory naman, mababasa mo din online na, kunwari, magsasave din ako sa retirement ko, kailangan kong ma-achieve yung goal ko. So, I have to save regularly regardless of the price sa market. No? Pero, because of the pandemic na talagang bumaba yung mga investments before pandemic, so, I'm trying to time my investment. Meaning, I check, simple checking lang, index lang ng stock market yung tinitingnan ko kung mababa or mataas. Then, pag mababa, dun ako i-invest ng money. Okay, parang ganito, to make it clear. Meron kaming fund, ang tawag namin ay Peso Starter Fund. Peso Starter. Naka-invest lang ito sa mga short-term investments. Ang kinikita niyan, mga 2% lang per year. Maliit lang. No? Compare natin kay equity fund. Si equity fund, malaki ang potential. Siguro mga 6 to 9% in a year. Okay? So, dito ko din gusto mag-invest sa equity para malaki yung return, pero I'm waiting for the right price. No, kunwari, parang gasoline price. Magkano na bang, let's say 50 pesos ngayon per liter. Aantayin ko siya maging 45. Doon ko ilalagay yung money ko. Pag 50 and above, hindi ako dyan maglalagay. Saan ko nilalagay? Pero regular ako nagsisave dapat kasi baka magastos ko. Dito ko muna nilalagay. Habang nag-aantay ako, kumikita pa din ako kahit konti. No? So, katulad nung gift sa mga bata, nung Christmas na cash gifts, 10,000 yon, kumita na ngayon ng 125 pesos. So, not bad, no, habang nag-aantay. Kasi mas malaki pa yun kesa sa sa savings account. Okay, mas malaki dito. Okay? So, ganun yung ginagawa ko. Yun yung ibig ko sabihin ng time the investment kasi more opportunity to earn. More opportunity to earn. Kaya kasi naglo-loss yung mga investments before pandemic kasi na-invest siya at a price higher than what it is today. Ganun siya. So, kung itinatime ko siya na mababa yung price, mas malaki yung chances ko for gains. Okay? So, bigyan kita ng example. I started doing this last year lang, no? Last year, June. May ganito yung mga bata na money. So, ngayon na-pa-earn ko na siya ng 1,200. Imagine, 10,000 pesos. Earning 1,200 in June yan eh. Hanggang Feb ko to chinek eh. Mga 8 months. Okay? 12% yon in 8 months time. Okay?
nag-aantay-antay lang ako. Actually, hindi naman ako expert dyan. Talagang simple monitoring. Kasi, if you, ang idea kasi ng mutual funds, may fund managers, like si Sun Life, may fund managers. Sila yung nag-iisip para sa atin. Sila yung nag-research, nagta-time, namimili ng company, and so on and so forth. Trabaho actually nila yun. Parang dinadagdagan ko lang para mas mag-gain nga ako nung simple monitoring the price ng stock market. Okay. So, yung ibig sabihin ko ng time. Time the investment. So, sa FlexiLink, pwede. Kasi dagdag ka lang naman ng dagdag dyan eh. Anytime pwede ka mag-add. Sa MaxiLink 1, nilagay ko somewhat kasi ang minimum investment para makakuha ng Maxi 1 is 250. So, yung 250 mo na lang, pwedeng pinapark mo dito sa peso starter, iniipon mo dyan. O like, yung 40,000 naman, halimbawa, iniipon mo dito. Nung naging 250 na, transfer mo dito. Somewhat, pero lump sum kasi yung investment dyan. Hindi mo talaga matatime. Dito ka mag-time sa peso starter. Pero pag in-invest mo, 250 lump sum kay Maxi 1. Of course, kay mutual fund, matatime talaga natin. Minimum lang dito mag-add is 1,000 lang eh. Ganun din naman kay FlexiLink. 1,000 lang din ang minimum for subsequent investment. Okay? Next item, with placement charge. Ay, naulit ko na pala. Ito na yun. Naulit na to. Wala na to. And lastly, lump sum investment sa FlexiLink. Hindi. 1,000 lang pwede nang i-add. Ito na rin yung na-explain ko just now. Kasi 250 ang minimum kay MaxiLink 1 single pay investment. Sa mutual funds, 1,000 lang yung minimum. Okay. So now, anong options natin? Parang, baka mamaya nasis muli yan, dami mong sinabi. Mas nalito ako lalo. No? Nakakalito talaga kasi pagka first time mo marinig yung ideas. No? So, para mas madali for you to analyze, ito yung options natin. It's about knowing what your priority is. No? If your priority is your beneficiaries, okay, na pag may nangyari in case, no, gusto mo, mas madali nila makuha yung whatever you left behind, no? Kasi, syempre, kaya nga loved ones yung tawag natin sa family natin, di ba? We love them. And pag may death, kasi, ang death kasi, kakambalagi niyan is expense, either hospitalization or funeral. No? So, we don't want to burden them. Kaya ako sinasabi na, kung ano yung mas priority mo. So, number 1, ease of claim. So, kung ease of claim, I think, the best option would be sa FlexiLink mo ilalagay. Regardless kung may charge yung in excess sa 5%. Or, pwede rin yung sa FlexiLink si 12K, tapos kay mutual funds muna si in excess of 12K, para walang charge. Then, every now and then, you just transfer here. Ay, hindi. Hindi ka pala pwede mag-transfer. Mapa 5% charge ka talaga. Kay Maxi 1 pala, sorry. You just transfer. Okay. Maxi 1, 250. Okay. If this is a concern for you, ease of claim. No? Very important kasi yan, lalo na pag may young ones. No? Kailangan talaga niya ng money ng family pagka ganun. Okay. Next is, if mas gusto mo ng flexibility and to minimize yung charges. So, ang sagot dito, si mutual funds. Kasi pwede mo naman isipin, may insurance naman na ako for them. Okay? So, this money is intended for my retirement. So, gusto ko yung makakapag-invest ako kung kailan ko gusto, no? And yung mamiminimize yung charge para mas marami akong maipon. Pwede rin ganun. Okay? So, mutual funds back-end ang sagot ko dyan. Okay? And again, pwede mong i-transfer every now and then sa Maxi 1. Kung gusto mong maiwasan si estate tax, saka si ease of claim, gusto mo yon for your family. Okay? Ganyan naman yan eh.
Okay. So, yun, pag-isipan mo to, I will send you tong file na ginawa ko. Pagka na-absorb mo na siya, naka-design ka na, saka natin pag-usapan yung funds. Saan mo ilalagay? Equity ba? Peso starter? May balance? Ang dami na pating bago ngayon, Carla. Meron na ngayong global funds. Maganda ngayon mag-participate sa global funds. Like, yung pera mo pwedeng ma-invest sa stocks ng Apple, Microsoft, Tesla, etc. Okay? You can invest in peso pero global funds invested. No? So, saka natin pag-usapan yun. Ito muna, no? Para hindi magulo. Okay? Pero alam mo, isa kong ma-share sa'yo dito. So, nakafocus tayo sa retirement. No? You want to save for your retirement. But, you have to make sure na meron kang, yun nga, sabi mo naman, meron ka naman sa bank. I think pwede natin i-consider yun as your emergency fund. Okay? Pero ang isang nakakaubos ng savings, talagang hindi lang in theory, by experience ko to na naintindihan, na-absorb, no, natutunan, is health emergency. Whether tayo or our loved ones. Okay? So, when I was starting, hindi ako masyadong ma-offer ng mga critical illnesses namin, hospitalization, and so on. Pero meron akong 3 client na nag-add nun. No? Nasa life insurance ako nakafocus nun sa fund value, ganyan. So, bakit yung 3 client nagkaroon kahit hindi ko na-discuss? Kasi, nagtanong sila kung may ganong benefit because they experienced na magkaroon ng health emergency within the family and naubos yung funds sila, nakakaubos daw ng funds, na trauma sila. Okay? Second, recently lang to pandemic, I had 2 death claims. Talagang lahat kasi tayo, alam mo, lahat tayo kasi papunta dun eh. No? And both of them, it's in majority. Diba? Kakambal talaga ng death is illness. And illness, kakambal niyan, hospitalization, expenses, medical bills ang kakambal niya. Nakakaubos talaga siya ng funds. As in millions. Okay? Yung last ko naka 2 million eh. No? So, tapos housewife pa yung naiwan, tas may baby sila, ang talaga, ang sakit sa puso talaga, nung naano mo yung situation na gano'n. But, yung insurance hindi ganun kalaki, no? So, you have to anticipate. Meron akong material dyan, isi-send ko sa'yo, no? Na para siyang, lifetime planning of what, everything I need, parang gano'n, lista mo doon, tas I can help you compute doon sa amount the way I computed for your retirement, yung 4953, di ba? Para may, tayo, kumbaga yung numbers natin medyo ma-approximate yung reality. Okay? I can help you with that. Okay? So, para ma-protect, we have to protect itong sinisave mo for your retirement. Kasi pag hindi tayo ready with this, walang emergency fund, walang health insurance, may possibility na yung iniipon-ipon mo makain, no? Nung uneventful, things na gano'n. Okay? So, isang ko lang siya, tip. Okay? And, lastly, nag-focus lang ako sa retirement ngayon. Pero mas maganda for you to see the whole picture, no? Hindi ko alam kung paano kayo nag-discuss nung agent mo dito. But since matagal na rin yun, para ma-refresh ka din, no? If you want, meron akong isi-send sa'yo na parang questionnaire, similar dun sa sinagutan mo for retirement, para ma-compute ko yung ideal savings mo for retirement. Parang ganun lang din. So, I can prepare similar to this, a video to you, explaining things para mas makita mo yung bigger picture. Kasi, kaya ako gusto yun dahil pag nagpili tayo ng funds, kinoconnect kasi yun sa purpose. Bakit? Sige, ang funds kasi may low risk, low, medium, and high risk. No? So, pagka ito, short term, pag short term lang, dapat low risk. No? So, depende sa purpose mo. Pag long term, pwedeng ilagay sa high risk. So, may mga ganun para mas klaro kung bakit ito yung sinasuggest ko na type of fund based dun sa goal mo, sa purpose mo, bakit ka nagsisave. No? Para mas kompleto siya. Okay? Sige. Kung may question ka man, hopefully na ko sa'yo, na-explain ko na maayos. Just let me know kung medyo
meron akong hindi na-explain properly or what, just, message me, no? Explain ko na lang ulit. Okay? Sige, thank you, Carla. Bye-bye.